Hello guys! So andito na naman tayo ngayon upang unbox ng drone. E99 model, dual camera siya. At eto, for beginners lang to talaga. Ang ano niya is, worth lang niya is 631 sa Timo. So, check natin. Actually, na-check ko na siya eh. So, i-check lang natin uli para makita ninyo. Para ma-guide kayo kung ano yung mga nasa loob niya. Okay? Open ko ha. Huwag natin patagalin. So, pagkatanggal mo ng box niya, kasama na itong briefcase na to, na maliit. No? At sa loob ng parang briefcase niya, doon mo makikita ang mga accessories niya. So, yung mga accessories niya, ang galing ko lang, china-charge po siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan po ito ginagamit. China-charge tong battery niya ng drone by the use of USB charger. Hindi na po hindi to yung yung type C na charger, no? So sa Android charger na hindi type C, ito po yung kasama. Meron siyang kasama din na extrang propeller. So kung nabali yung isa, pwede mo siyang palitan. Tatlo lang ang nakikita kong kasama niya. At meron din siyang tinatawag na propeller or protection siya sa propeller once na tumama yung o nag-wrong landing o tumama sa gilid ng mga bato kung saan man, hindi mabilis mabali yung propeller niya kasi nga may guard siya. Mamaya papakita ko din sa inyo kung paano pagkabit. So pag inopen mo to, may makikita kang manual dito. Chinese at English guide. Meron siyang pwedeng i-download na app na sa Play Store. Makikita mo to sa RCUFO. Ito po siya sa taas, RCUFO. Scan mo lang to para makapag-download ka nito. At yung guide po niya sa controller niya, ito po siya. Okay, so yan siya. Hindi ko masyadong kabisado yung mga function kasi to be honest, ngayon lang po ako ngayon lang po ako magpapalipad ng drone. Okay, so binili to ng wifey ko sa akin kasi nga para daw pantanggal ng stress pagka after work. Yung may laruan ka kahit nasa edad na ako, 'di ba? So baka ka pa din, nakaka-relax ika nga, 'di ba? So ito siya. Meron din tayong guide sa totoong controller niya. Yung kanina kasi parang galing yun sa app eh. So ito, yung guide nito is ito yung physical controller niya talaga na kasama dito sa package na binili natin. So almost the same din. Pareho lang naman yung mga nakasulat. Pareho dito. Okay. So at the same time, meron tayo ditong controller niya. Ito yung physical controller na sinasabi ko. Once na inopen mo to at inopen mo yung drone, matik siya magko-connect na. So, hindi mo kailangan ng wifi dito o kahit ano. Yung wifi na ginagamit lang natin is para dun sa app. Para mag-connect yung app dun sa drone, dun sa unit. At para makita mo yung image ng nakukuhanan niyang camera once na nag-glide na siya sa taas. Dito, pagka hinila mo to sa ilalim, ito yung lalagyanan ng cellphone niya. May cellphone dito eh. Ganyan. Okay, so dito makikita yung camera.
ng drone mo habang pinapalipad mo siya. Ito, wag mo tong iintindihin dahil ito po is props lang. So, kahit angat mo yan o ibaba mo yan, walang problema kasi hindi siya connected kahit saan. Tanggalin ko lang to. So, yun yung controller niya. Meron sa taas. Hindi ko alam ang functionality pa nito kasi nga, hindi naman ako nagpapalipad talaga ng drone. No, ngayon lang. So, nanood ako sa mga vlog ng iba at ito mga nakikita. Okay? So, at the same time, meron tayong yung unit na mismo. Ganda, di ba? Ayun siya. So, open natin siya. By the way, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, paano ito napapagana? Di battery ba to? Yes po, di battery siya. May double A po siya sa likod niya. 3 po ang kailangan na double A. Kinabitan ko na din kahapon. Pero hindi kasama ang battery once na nag-purchase kayo nito. Again, hindi ko alam kung nasabi ko na sa inyo, pero ang amount nito is 631 lang sa Timo. Okay? Now, meron din tayong yung unit mismo. Ito po yung pinaka-unit niya. Buksan natin. Napaka lightweight lang po niya. Ito yung ilaw niya. Diyan din nagde-detect. Diyan mo din madedetect kung may malobat na siya o hindi kasi nagbi-blink yan na mabilis. Kung sakaling palobat na siya. Pagka nagkonting-konting blink lang, ibig sabihin palobat pa lang. Pero usually naka-ilaw lang siya pagka full. Okay? So ito, it runs with a battery, of course. Ang battery po makikita nyo sa ilalim. Ito. So ang battery niya is 1,800 milliampere. Nag-check ako ng mga vlog ng ganong katagal ang E99 battery sa Air kung sakasakaling i-test natin kasi hindi ko pa nga natetest. Pero for the sake of vlogging, tumatagal po siya ng 6 minutes or 6 minutes and 30 seconds. So 6 and a half minutes. Yun po siya. Sa lahat po ng chinek ko. So I assume ganito din to. May mga peki daw po nito may mabibili kayo nito na battery lang na ganito. May nakalagay doon is 6,800 milliampere at ang bigat. Pero fake po yun. Sinasabi ko lang po. Ito po yung 1,800. Ito lang po siya talaga. Kasi itong drone na to is for basic lang po siya para dun sa mga baguhan lang sa drone. Okay? So, ang charging port niya, kung saan nakikita yung sinasaksak yung charger dito po. Yan. Again, hindi po siya USB, hindi po siya USB type siya pero hindi po siya type C na charger. Ito, lalagay natin to sa loob. Once na nandun na siya, ready na yung drone mo. Kanina, nagpakita po ako sa inyo ng guard para sa propeller pagka umikot. Dito po siya. Nilalagay. Kiniklip lang siya. Mabilis lang siyang i-clip. Ganyan. Tutunog naman siya eh. So, tutunog siya kapag kinabit mo. So, ibig sabihin, okay na siya. Ayan. Ayan. So, ganun siya. No? Ngayon, itetest natin. Total na charge na. Pero hindi ko muna po ito itetest ng lumilipad kasi masyado pong masikip dito sa lugar ko. Tetest natin to sa labas at isasama po din natin, of course. Pero sa ngayon, papakita natin kung gumagana.
kailangan po ang button nito dito sa ibabaw para mag-light na siya. Mag-ingat po tayo dito sa mga LEC ha, kasi po sobrang bilis ng speed ng LEC niya, masakit sa kamay, medyo natamaan ako habang umiikot siya. So ito po, pero dapat nakababa lang siya, no? I-press mo to, umilaw na siya, di ba? Yan. Pagka kinlik nyo po itong ano niya, magko-connect siya, 2 seconds to. So tumunog na siya, nag-steady na siya, di ba? So kailangan para dito natin nilalagay. Ang gagawin natin, i-calibrate natin siya. Paano i-calibrate? Kailangan ibababa natin to sabay. Controller. Hintayin lang natin. Ayan. Napansin nyo, tumunog siya. So, ibig sabihin, calibrated na siya. Para, ang purpose nun, para po hindi siya para hindi siya, pag-angat niya, hindi siya nag-glide kung saan-saan. Nakaganyan lang siya. No? So, again, ang ginawa ko po, binaba ko lang to na matagal, hinintay kong tumunog. Kasi po yung tunog na yon, dun malalaman kung calibrated na po yung drone ninyo. So, since tumunog na siya, okay na siya. Pero then again, hindi ko po siya papalipadin dito. Itetest lang po natin kung gumagana. Okay? So, ang gagawin natin is press lang natin to. Check natin. Yan siya. So, gumagana siya. Mabilis masyado, no? Tapos, yun po yung up lang po yung ginawa ko nun. Dadown ko siya for landing. Off din siya. Pagka ganito po on, at isa pang up mo, lilipad na siya. Yun, ganun. Diba? Lakas, oh. Down. Para mamatay siya uli. So again, pag in-up mo siya, start pa lang ang propeller niyan. Hindi pa siya talaga lilipad. Pangalawang up mo, dun siya bibilis para lumipad siya para lumipad na siya. Kasi yan, umiikot lang ito. Yan, di ba? Ayun, lumilipad siya. Oh. Yan. So, yun po siya. So, kailangan patayin ko na. Ang pagpatay niya, 2 seconds. At dito din po. Then, nag-blink na siya. Ibig sabihin, hindi na siya connected. Yan. So, yun lang po ang vlog natin ngayon. Pero, wala pa po tayong test para sa pagpapalipad talaga. Itetest na lang po natin sa labas tayo. Babalikan ko po kayo. Dapat walang ano.
So yun, nakita nyo na po yung pagpapalipad natin ng drone. Pero honest review lang po Again, for beginners lang to. So basically, pagka beginners, usually pagpapalipad lang muna ang dapat. Hindi ko na chinek yung camera niya kasi talagang ang pangit po niya talaga pagdating sa camera. Honest review lang po pangit po ang camera ng E99 drone kung gagamitin nyo man po ito sa vlogging. Hindi ko po recommended talaga. Pero kung mga mag-ano lang kayo, mag-flight lang kayo ng drone, then okay naman siya. Again, ang tagal niya ng battery niya is 6.5 minutes lang po siya. So ganun lang po siyang kabilis. Kasi 1,800 milliampere lang ang battery niya. So yun lang po, honest review lang po Huwag nyo na pong bilhin kung camera lang po ang habol ninyo. Pero kung mga basic flight at kung i-check nyo lang kung paano magpalipad ng drone at beginner pa lang po kayo magpalipad, so eto po, pwede po ito sa inyo. Yun lang.